unang-una, medyo konti na kasi boses ko natitira. Nagmula pa doon sa bata sa pambansa, hanggang doon sa Liwasang Bonifacio, hanggang doon sa Mengjola. Kaya iibahin ko naman ang aking mensahe ngayong gabi. Okay? Okay! Today is a gift to each and every one of us. Bakit nabanggit ko yun at nasabi? Dahil tonight is not an accident. Kaya nandito tayong lahat. There is a plan of God sa lahat ng mga Pilipino. Lalong-lalo na yung mga nandito ngayon. Okay ba kayo dyan? Mabuhay ang Pilipinas! Sa buong mundo! Ang Pilipinas ay nag-umpisa pa sa paghahari ng mga Espanyol sa loob ng 377 years. Nabanggit kanina nung isang nagsalita rito na hindi nakukuha yan sa dami. Hindi nakukuha yan sa quantity. Nakukuha yan sa quality. Bakit? Sino bang lumaban sa 377 years sa mga Spaniards? Isang tao lamang. Sino siya? Si Dr. Jose Rizal. Alam ba ninyo yan, mga kabataan? Kasi pinagkait na sa inyo yung istorya na yon. Dahil wala na yun sa curriculum ng DepEd. Okay ba kayo dyan? Si Jose Rizal ay lumaban para makalaya tayo sa mga Spaniards. At binili tayo ng Amerika sa loob ng 14 years. Nang pagsakop ng ating Amerika, nagkaroon ng Treaty of Paris. Na ngayon, yun na ang ating hinaharap na problema. Bakit? Bakit ko nabanggit yun? Dahil yung Treaty of Paris ay meron lamang visa na 80 taon. Ang ito ay matatapos sa susunod na 2026. Ang mga... Alam niyo naman ang Amerika, di ba? Mga talunan. Na? Nagkaroon na tayo ng kalayaan. Noong July 4, 1946. Pero, hindi tayo nagkaroon ng tunay na kalayaan dahil pinapakialaman pa rin tayo. Magmula ng mga panahon na yun. Kaya lahat ng Pangulo na hindi nakulap natin, na hindi sumasang-ayon sa kagustuhan ng Amerika, ay ibinabagsak nila, katulad ng ating Pangulo na si President Rodrigo Roa Duterte. Kaya yun ang problema natin ng mga Pilipino. Dahil tayo Hilario, manood, ay nagpudol noong 2022 ni Bongbong Marcos. Isa pa kayo sa napudol? Isa ko sa napudol. Kaya nandito ko ngayon para bawiin ko! Bawiin ko marinig mula Pilipinas at sa buong mundo na si Bongbong Marcos na pinili natin maging Pangulo ay hindi siya karapat-dapat na maging Pangulo ng bansang Pilipinas. Bakit? Bakit hindi siya karapat-dapat? Dahil siya ay adik! Ano ibig sabihin ng adik? Hindi lang ang adik sa korupsyon. Siya rin ay
Adik sa droga! Tepra. Hilario. Adik sa droga! Bobo. Piso lang yung tangal. Adik, inukutil din siya! Di ba acronym ng adik is A-D-I-K? Adik sa droga! Adik sa korupsyon! Adik sa kidnapping! At marami pang iba, lalong-lalo na kaya hindi siya karapat-dapat na pinuno ng bansang Pilipinas dahil sa pakikipagsagwanan niya Iyak ko si Kelvin. Kawa na ako sa Amerika Iyak ka na. na kung saan hindi ba nyo alam ng Amerika noong October 2, 2025 taong kasalukuyan, baksak ang kanilang economy. Baka itsura mo, di mo. So yun ang dahilan kung bakit Kaya ikaw, nag-i-interest sila na Ilan ka, wala ka sa iyo. maipasa uli o pumayag si Bongbong Marcos para ma-extend Oo, hindi mo ako yung Treaty of Paris na magtatapos sa susunod na taon. At alam ba ninyo, magmula nung umupo si Bongbong Marcos noong 2022 dahil sa pakikipagsagwanan niya sa Amerika, dumami na ang bases natin sa Pilipinas. Kaya huwag kang aalis dito. Nag-umpisa sila maglagay sa Kalayaan Island. Sinasabi ko paulit-ulit yung mga troll army. Kung noong 1998, pinalaya sila dito, naiwan na yung Subic, naiwan na yung Clark, naiwan na yung Cavite. Ngayon, halos 35 bases na Kasi Larry, meron sila may dito. utang kahit konti. Dahil papayag ba tayong mga Pilipino na mangyari yung nangyari katulad ng Ukraine? Aalis dito. Kailangan ka namin. Papayag ba kayo Kailangan namin lang. na milyong-milyong Ukrainian ang namatay? Yung mga Hindi kayo papayag! Dahil yun din ang plano nilang mangyari. Dahil gusto nilang makuha pa rin yung pinaka-powerful na bansa sa buong mundo. At ang number one nilang kalaban ay China. Kaya hindi tayo papayag. Gagawin tayong sardinas. Gagawin tayong sacrificing lamb. Dahil sa ngayon, ang Amerika ay sunod-sunuran Mario, ang ating presidente Bongbong Marcos Kelvin, manood ka. sa pakikialam din ng CPP-NPA. Kelvin, Alam nyo naman, talunan Kelvin. ang mga CPP-NPA, Mga ganyan sagutan mo, talunan. saan pa nabubuhay yung mga yan? Huwag kang umiiyak. Saan pa kumukuha ng pondo yung mga yan? Namatay na yung leader nila, si Jovan Sison sa Netherlands. Kung saan nila dinala si Rodrigo Roa Duterte, doon rin nila dinala. Para hindi makakilos. Kailangan. Para sa 2028, kung hindi tayo magkaisa, Yan eh. umpisang gabing ito, kung wala tayong gagawin, Yung mga troll army, mangyayari ang kanilang mga isa-isa lang yung mga hindi magandang plano sa ating bansa. Ay ang inyong lingkod, nandito ako sa inyong harapan ngayon. Nakikiusap ako na lahat ng mga Pilipino, hindi lang natin ibig sabihin, i-share yung mga nasa Facebook, kundi gawin natin in action. Huwag natin panghinayangan yung oras Nasa na Islam nandito tayo. Dahil ito ay maririnig. Ang prayer ko dyan ay, isa lang naman ang problema natin, hindi maraming tao. Isang tao lang problema natin. Yung puno! Kung bakit sa puno, dapat putulin! huwag kang iiyak. Dahil yung puno, namunga ng maraming masamang sanga at namunga ng maraming bunga.
Kaya yun ang resulta ng ating dinadanas ngayon dito sa bansang Pilipinas. Hindi lang korupsyon ng flood control. Lahat ng klase. Pumunta kayo doon sa immigration. Nandyan ang manufacturing ng pera. Pumunta kayo sa custom. Nandyan din ang manufacturing ng pera. Pero lahat ng ginagawa nila ay hindi ayon sa kapanganakan, lalong-lalong na ang mga mahihirap na mga Pilipino dito sa bansang Pilipinas. Kaya sa inyo pong lahat, magkaisa tayo, hilingin natin na ibagsak na, Kaya pala wala kang alam sa nangyayari dito sa resign na. Nasa ibang Kung hindi man mag-resign yung Pangulo natin, dami-dami na sinasabi. na ang sabi ko dyan, ang acronym dyan, adik. Adik sa droga, adik sa kapangyarihan, inutin! At kidnapping! At lahat na ng masasamang mga gawain ng isang Pangulo dito sa bansang Pilipinas. Maraming salamat! At magbuhay tayong lahat, mga